Ang mga pasyente, para po talaga lubusang gumaling, kailangan masunurin sa mga doktor. The same rule applies in receiving healing from the Lord. Para tayo makatanggap ng pagpapala at pagpapagaling sa Diyos, kailangan din tayo po ay masunurin. Amang Diyos, humihiling po kami ng mensahe na maunawaan namin at mailalapat sa aming buhay. May you speak with power, with majesty, in your splendor, O Lord, in simple terms, that we may be able not only to understand, but also to apply all of these truths in our lives. We reject and rebuke all work of evil, all lies, all deception, and we welcome only the liberating truth of the Holy Spirit. Come upon us, O Lord. Holy Spirit, infill us, empower us, so that we may see and hear. And Father, glorify only yourself. Speak to your people. Mangusap po kayo, natipon kami upang dinggin kayo, kayo maging tagapagsalita, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, subalit ang mensahe sa inyo lamang manggaling. Only that which comes from your heart, O Lord. And may your word not only be an intellectual treat to us, O Lord, but a spiritual experience as well. Take over, be our speaker, O Lord. Let your will be done. Let your wonderful truth be declared among us. At nawa, Panginoon, ang inyong pong kabutihan ang magsilbing liwanag namin sa sandaling ito. Panginoon, let your love, your glory, and let your healing prevail among us. Lord, we praise and thank you. We worship you. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen. Buksan po natin ang mga Biblia sa 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5, verses 1 to 15. Isa pong napakagandang istorya at nawa ay kapulutan natin ang mga practical na aral sa ating buhay. 2 Kings chapter 5, verses 1 up to 15. I'll be reading from the New International Version. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Naaman went to his master and told him what the girl of Israel had said. "By all means go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy." As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? What does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me." When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, "Why have you torn your clothes, your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in rage. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, 'Wash and be cleansed'?" So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant." And may the Lord add blessings to the reading of His Word. Isa pong magandang istorya. Naaman's sickness was the most terrible sickness that humanity ever faced. And that was leprosy, until now when AIDS took it, took the notoriety out of it. Pero nung araw po kasi talagang yung ketong incurable. Ngayon, curable na yan, for your information. Pumunta kayo sa Department of Health at meron silang mga program for this. In case you have it. Tingnan nyo nga katabi nyo, baka meron.
Oh, bakit hindi? Dapat alisin po natin. Marami po mga Filipinos ang lepers. Hindi nyo yun alam. Marami. At hindi naman yan nakakatakot na, nag-cure na yan. Kaya kailangan ay magpunta sa Department of Health sa San Lazaro Hospital. Pero bakit dyan napunta ang ating mensahe? Ang point, leprosy kinakatakutan. Lalo nung araw na wala pang cure. It was almost like death if you got it. So it was incurable, it was dreadful, it was very divisive in the sense that lepers have to be separated from their families. Pag meron kayong ketong, hindi kayo pwedeng mamuhay kasama ng inyong pamilya. Tumitira kayo kasama ng mga kapwa may ketong sa labas ng bayan, sa mga kuweba-kuweba at kung saan-saan. At pag may lumalapit sa inyo, lagi kayo may mga kuliling, mga kampana para ma-i-announce na may dumadating na leper and you have to shout, unclean, unclean, unclean. Aside from the fact that leprosy was a dreadful disease, it was also considered to be a symbol of spiritual filth. Na nagka-leprosy ka kasi makasalanan ka. Kaya nadagdagan patuloy ng judgmental attitude about it. Kaya lalong kawawa yung mga lepers. So mahirap na yung magkaroon kanyang-ganyang sakit. Naaman was a very able general. He was a warrior at tuwang-tuwa sa kanya yung hari ng kanyang bayan dahil napakarami niyang tagumpay na ayon sa ating binasa, ang Panginoong Diyos ang may bigay. So he had everything except health. Meron siyang leprosy. So tingnan po natin kung sino-sino ang mga ginamit ng Panginoon na makatulong dito kay Naaman. Unang-una, isang katulong. Sasabihin pa na iba, katulong lang. Nakalagay pa yung lang. A maid. Sa 2 Kings 5:2-3, sinabi dyan na yung mga army nila ay mga ginaping mga lugar sa Israel at may inuwing mga bihag. Kasama doon isang babae, isang dalagitang Israelite na naging katulong ng asawa ni Naaman. Now bands from Aram had gone out and taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. At sabi niya doon sa kanyang among babae, alam niyo po, kung madadala lang sana itong si Sir doon sa Samaria. Pagka nakapagpagamot siya doon sa prophet at binless siya ng prophet namin, gagaling ang kanyang ketong. Nakita niyo ang unang-unang agent that the Lord used in blessing Naaman was a housemaid. Maaari itong Naaman was a good amo. Di ba? Kasi kung hindi siya mabuting amo, sabi siguro ng katulong, ay manigas ka, bahala ka dyan. Di ba? Buti nga sa'yo. Pero dahil siguro siya isang mabuting amo, naglakas loob ang katulong na makialam dahil meron siyang naging malasakit. Kaya napakahalaga, huwag ninyong i-alienate, mamaliitin, mga katulong, mga kasama natin sa bahay, sa buhay, dahil, for all you know, may mga malaking blessing pala na pwedeng dumaan from them, pero pwede nilang i-withhold. Pwede nga nilang idawdaw ang inyong sipilyo sa loob ng toilet bowl, pag wala kayo. Tapos ang taray-taray niyo, ang sungit-sungit niyo, pala pagka nagsisipilyo kayo, sabi niya, ha, 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 ha. Di ba? Marami nga mga yaya sa Forbes Park, saka sa Dasmariñas Village, alam niyang trabaho, pagka umalis na yung amo. Pinapainom ng pampatulog ang mga bata. Tulog maghapon habang sila manicure, pedicure, siguro sa surfing, mag-internet. You know? Kaya hindi pwede nagaganong-ganonin, pinapakisamahan ng lahat ng tao. Pero hindi lang dahil meron tayong kailangan. Kasi yun talaga ang gusto ng Panginoon. Pinapakisamahan mo, mabuting yung pakitungo sa lahat ng tao. After all, yung mga katulong naman, nagtatrabaho for their money, hindi nyo naman ibinibigay ng libre. So, kailangan i-respect sila dahil sila ay professionals. Diba? They are professionals. So, there was a maid that the Lord used. So you can see that nobody can be too small for the Lord to use to become a blessing to us. Huwag kayong nanglalait. Di po ba? And then another person was used by the Lord, this time a king. Yung hari mismo. Sinabi ni Naaman sa kanyang hari, sabi po ng katulong namin, yun daw, may propeta daw sa Israel na pwedeng magamit ng Diyos para ako gumaling. So anong sabi ng hari? Sige, padadala kita sulat. I will write the king of Israel on your behalf. King to king na yung usapan. So si Naaman umalis, dala-dala ang sulat ng kanyang hari, address dun sa kabilang hari ng Israel. At may dala pa siya na 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Ang dami-dami niyang regalo. Hindi natin alam kung para doon sa propeta o para doon sa hari. But out of your esteem, sa iyong malaking pagtingin, may dala-dala kang regalo. Wala yung, hindi yung, sabi nga ni Lord, no one should appear before me empty-handed. Dapat meron kang dala. Kung meron kang pagtingin, kailangan nakikita yun doon. Kaya marami po siyang dala. And then the letter was taken to the king of Israel. At sabi nung hari, hindi niya siguro masyadong naintindihan yung detalye. Busy siguro siya, nag-dictate lang siya ng letter or whatever.
Sabi niya, with this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. So anong ginawa ng hari ng Israel? Pinagpipilas niya yung kanyang damit as a sign of mourning, ng pagluluksa o ng rage or whatever. Sabi niya, pambihira naman itong hari na to ng kabilang kingdom. Bakit niya ako inuutusan ngayon na magpagaling? Sino ako? Diyos ba ako? Kaya ko ba yan? Sabi gano'n, nakita niyo na kung paano siya humahanap ng away. Ang reading niya, naghahanap ng away yung kabilang kingdom na may dalang mga regalo, inaasahan na magagawa niya. Pag hindi niya nagawa ngayon, aawayin siya para maggera. Kaya napakalaki ng kanyang concern because he was a statesman. Ang iniisip niya, yung estado, yung bayan, naku, nanganib tayo, mapapagyera tayo ng wala sa lugar. Dahil eto, pagalingin ko daw. Paano ko ito gagawin? So, the maid, the king of Aram was used, although the king of Israel was confused. And then another person was used by the Lord, the prophet himself. When Elisha heard that their king tore his robes, nagpadala siya ng mensahe, bakit yun naman pinipila sa inyong damit? Hindi yung ipadala sa akin at nang malaman niya na meron ng propeta sa Israel. Napaka-sure nitong si Elisha. I mean, I love the way he handles this. He was so sure of the Lord's blessing. Sabi, send him to me so that he will know that there is a prophet in Israel. You did not have to tear your clothes. So yan po ang mga katulong, Naaman's helpers, a maid, a king, and a prophet. How can you go wrong with friends like this? But Naaman had an enemy. May sagabal para siya gumaling ng kanyang ketong. At yung kalaban na yon, nasa loob niya. Pride. Katulad natin, marami tayong mga spiritual ketong, marami tayong mga physical ketong, marami tayong mga sakit, pero hindi tayo mapagaling. Although there's probably a maid, a king, and a prophet, all conspiring and cooperating to minister to us, but we have an internal enemy. And Naaman's enemy was his pride. Dumating siya, magpapagaling, isang prosesyon. There was a coterie of people around him, may mga tao, ang dami-dami niyang kasama. At nung bumaba siya sa kanyang chariot, akala mo may invasion. Dumating ang mga chariot, katulad din ng mga ibang mga nagpapasikat, maglalakad tayo, hahawiin kayo lahat sa daan na parang mas tao siya kaysa sa atin. Di ba? Samantalang tayo ang nagbabayad ng buwes at siya ang sumusweldo ng mga buwes na ibinabayad natin, tayo pang hahawiin sa ating mga lansangan dahil dadaan sila. Maraming mga ganyang pretentious local officers and national officers. So, ganun ang dating niya, ang lakas-lakas ng dating. Ito naman si Elisha, man of God kasi, hindi siya na-impress. Kasi kung spiritual kang tao, doon ka nagre-report sa King of Kings, ano naman kung may mga dumating na chariots? Ano naman kung head of state ka? Hindi ka naman siguro lalaitin o mamaliitin, pero hindi ka naman nagugulat. At hindi naman makayang gulatin ang mga taong doon sa Diyos umaasa, sa Diyos nakikinig, at sa Diyos lamang sumusunod. So, nandyan daw po yung si Naaman. Meron daw siyang napakalaki ng dumating na delegation, umalimbok kayang buong alikabok sa neighborhood. Siyempre, it was the only show in town. Ang equivalent niya ngayon, parang dumating ng naka-helicopter at ang dami-dami mga weng-weng. So, ano nangyari? Hindi lumabas ang prophet. Sabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo, maglublob siya 7 beses sa Jordan at umuwi na siya at gagaling na siya. Nagalit ang Naaman. He was offended dahil sabi sa verse 11, I thought that he would surely come out to me. Sino ba ako? Basta-basta. Bakit gano'n na lang? Katulong pa yung humarap sa akin at maglulublob na lang daw ako doon sa ilog. So, his pride took over. And number 2, kasunod ng pride, siyempre, anger. May mga helpers siya, pero meron siya mga detractors. Nasa loob niya, his pride and his anger. But Naaman went away angry, sabi ng verse 11 and verse 12. So he turned and went off in a rage. Meron siyang ngit-ngit, meron siyang puot. Dahil nga naman, sinabi lang niya sa kanyang hari, gusto niya magpagaling, dali-daling gumawa ang hari ng sulat, siguro tumulong pang magpadala ng mga regalo. Tapos, sino ba tong propeta na to? Bakit ginagani-ganito lang niya ako? Alam niya naman, kahit hanggang ngayon, maraming ganyan. Pag medyo malaki mag-donate, gusto agad personal attention ng pastor. Diba? Kaya ako duda sa mga tao nagdo-donate, inaabot-abot pa sa pastor, ihulog niya na lang sa kahon nang hindi ko na malaman. Diba? Para hindi ako magkaroon ng obligasyon na pag dumadaan kayo magbow. And I'm very wary of people that personally give. Kaya lalo kung para sa church, dapat lihim. Dahil yung binibili ninyo yung loyalty, para pag birthday nyo, nandun lagi. Pag kayo may debut, nandun din yung pastor, yung kaliit-liitang bagay, gusto niya yung mga spiritual head nandun.
then and now, it's the same. Ang behavior ng mga taong may pera, ang behavior ng mga taong may kapangyarihan, this is arrogance. Pero marami rin namang mahirap na arrogante. Hindi po ba? Hindi naman sa mayayaman lang yan. But ang point is this, hindi lumabas ang prophet. Siguro kasi nakikita niya yon. May palabas yata itong Naaman na to. So hindi siya nagpakita. Maglublob doon sa tubig 7 beses. Nagalit. Why? So, his enemies were his pride, his anger, and number 3, his expectations. Ano bang inaasahan niya? Sabi niya sa verse 11, inaasahan ko pa naman na lalabas siya, tatayo, at pagkatapos itataas ang kanyang kamay, at magwawagawagayway siya sa akin, at bigla niya akong papagalingin. He was expecting a very pompous reception. Sabi niya sa verse 11, I was expecting him to come out and stand and call on the name of the Lord, his God. Meron pa siyang his God, wave his hand over the spot, and cure me. Gusto niya yung drama, yung seremonya. And of course, another internal enemy that he had was his ignorance. Sabi niya, bakit yung mga ilog natin na Abana at Farfar, hindi pa ba magagandang ilog? Bakit kailangan pang doon sa ilog sa Israel ako lumubog? Yun lang palang ipapayo niya, lumubog ako sa ilog? Wala ba tayong mga ilog dito? So umuwi siya nang nagagalit, at syempre, meron pa ring leprosy. So sino naman ang kanyang tagapayo? We have looked at Naaman's helpers, Naaman's enemies, and now let's look at Naaman's counselor. Ano sabi sa verse 13? Ang kanyang mga katulong. Ang kanyang mga tagapayo. Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Mayroon nga namang point ang mga katulong na ito. Sabi, ama namin, ang aming amang Naaman, hindi ba ko ang sinabi sa inyo ng propeta ang gawin nyo, mas mahirap gagawin nyo pa nga. Nagpunta pa nga kayo, may dala kayong sulat, ang dami nyong regalo. Kung sinabi ba niya na hulihin nyo ang ibong Adarna para kayo gumaling, hindi nyo ba huhulihin yun? Kung anong sabihin niya, gagawin nyo dahil buhay nyo nakataya di ba? Kahit mahirap gagawin nyo. Ang dali-dali na nga nang ipinapagawa sa inyo, maglublob lang kayo sa ilog. Ba't nyo pa gawin? Alam nyo nga kung bakit hindi ginawa ni Naaman? Kasi nga madali. Nakaka-insulto sa kanyang ranggo at kakayahan na yun lang pala. Para bang nasa Sunday school kayo o Bible study, pag ang dali ng tanong ng teacher, ayaw niyang sagutin. Sabi niya, anong tingin niya sa akin, bubing? Dali-dali ng tanong? Kaka-insulto ng IQ ko? Di ba? It's beneath me. Ganun tayo, matataas. So, ganun siya. Hindi bali nang manatili yung ketong niya, basta't huwag lang siyang magmukhang bubing. Pero yung mga malulublob kapito, bibilangin ito pa, 1, 2. But that's precisely what Naaman was teaching him. Humility. Siguro nga nagkaroon siya ng ketong dahil ka proud So ang doon, ang antidote, humility. Kaya tinuturuan siya ng humbling experiences. Dumating siya, hindi siya hinarap. Bino niyo, pumunta siya sa hari, ang nangyari yung hari, nagluksa, nagpilas ng damit niya. Hindi nakaka-insulto. Tapos yun pala, ang taas-taas ng ranggo niya, doon lang siya dadalhin kung saang bahay na siguradong hindi naman marangyang bahay yun ng propeta. Tapos hindi pa siya nilabas. Katulong pa yung dumating at sinabi pa, magbibilang ka 7 beses kang lumubog. Alam niyo yung River Jordan? Ang totoo, masyadong romantic lang ang notion natin ng River Jordan. Isang maputik na sapa lang yun. Ang River Jordan ay kalahati lang ng building natin na ito ang taba, yung width. Bihirang-bihira na mas nakasing lapad ng ating building, no, kalahati lang, bisa maliit pa. At parang sapa na parang ligoan ng mga kalabaw. Masyadong romanticize ang Jordan kasi nangkain sa isang ilog sa Israel. Pero maraming miracle na nangyari doon. Kaya siguro, sa kanyang bayan, mas marami pang magagandang ilog. Sa bato at ang lalapad at ang gaganda. Kaya sabi niya, bakit? Wala ba tayong ilog? Yung dalawang ilog natin sa ating bayan, hindi pa sapat. Maglulublob lang pala ako doon sa ilog-ilugan nila. Yun lang ba ang dinayo ko? Kaya siya na-insulto. Kasi he was being made to move beneath his taste, beneath his level, beneath what he was accustomed to. Sabi ng mga katulong, kung mahirap nga pinagawa sa inyo, siguradong gagawin nyo Dahil gusto nyo gumaling. Madali na nga, hindi nyo pa ginawa. So nakapag-isip-isip ang Naaman. So anong ginawa niya? Sa verse 14, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. Nagbilang. Sige, bilangan 1, 2. As the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. So nakita natin yung Naaman's helpers, Naaman's enemies, Naaman's counselor,
And now we see, finally, Naaman's obedience. Sumunod. So, kasunod tayo siyempre sa Naaman's healing. Sa Naaman's healing. Gumaling. His flesh was restored. Alam niyo yung leprosy, nauubos-ubos sa inyong laman. Hindi naman kagagawan yon ng leprosy itself. But because leprosy renders you what? Numb. Wala kang pakiramdam kapag ka ikaw ay merong leprosy. So, ninangat nga pala ng daga yung kabilang kamay mo, hindi mo pa alam. Napaso na pala siya, hindi mo pa alam. Sumabit na pala siya, hindi mo pa alam. Therefore, magkaka-infection na yan dahil wala ka namang nararamdamang sakit o kate, napapabayaan mo. Kaya, nauubos yung laman, lalalaglag ang mga tenga, mga ilong. Dahil sa mga infection, hindi naman dahil sa leprosy itself eh. Kaya kung mamamanage yung leprosy, hindi naman kailangan mangyari yun. So, siguro, bawas-bawas na siya, tanggal-tanggal, parang kandilang natunaw. So, ang sabi dito, his flesh was restored. And not only that, it was restored and cleaned like that of a young boy. So, his healing, let's take a look at that. His flesh was restored, gumaling siya. At nagmukhang bata pa, meron pang bonus. Alam niyo naman si Lord, pagka nagpagaling yan eh, yung may mga unexpected ka pa ng mga palabok na kasama. Godly and spiritual people usually look younger than their age. Hindi ba? Bakit nga ba ganun? Kasi siguro, clean living, wala kang bisyo, hindi ka needlessly napupuyat, wala ka mga guilt, wala sigurong mga sumusumpa-sumpa sa'yo. Kaya kung minsan sasabihin mo, hindi naman siya mukhang Christian. Christian ba yan? Kasi merong aura ang mga Christian eh, merong look. Yung, kita mo yung mukha parang may kapayapaan. Tingnan niyo yung kamot-terbi niyo. O, anong masasabi niyo? Mukha bang Kristiyano o hindi? Iba eh, pagka meron kang kapayapaan, nakikita yon. Tsaka yung matitigas sa mukha, lumalambot. Yung kahit na parang laging galit sa mundo, after mga 3 Bible study, parang naiiba. Alam niyo ibig sabihin, di ba? It happens. Totoo yun. So finally, let's take a look not only at Naaman's healing, but Naaman's gratitude. Yung pagtanaw niya ng utang na loob. Matapos siyang gumaling, sabi sa verse 15, then Naaman and all his attendants went back to the man of God. Bumalik sila sa propeta. He stood before him and said, now I know there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant. Nagdala siya ng mga gifts. He came back to give glory to God. Sabi niya, alam ko na, wala nang ibang Diyos liban sa Diyos ng Israel. Sabi niya, at ngayon, tanggapin niyo po itong aking mga dalang mga regalo at mga handog. Kasi siyempre, pwede ka ba namang tumanaw ng utang na loob na wala ka man lamang na manifestation, kahit ba yun ay kamatsile o tinik ng kamatsile o ano man yun. May dala siya. Alam niyo po ay napakahalaga yun. Kita niyo, may 10 ketong pinagaling ang Panginoon. Nung naggalingan na, nagtakbuhan na, kumaripas na pa uwi, at kung ano-anong ginawa nila, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Ang sabi ng Diyos, teka, kung hindi ako nagkakamali sa aking arithmetic, 10 ang pinagaling ko, bakit iisa lang itong bumalik? Ibig sabihin, hinahanap ng Diyos yung gratitude. Yung pagpapasalamat. Yung pagbibigay luwalhati sa Kanya. So ano po ang dapat nating maalala tungkol dito? Like Naaman, we can be sick and we can be needy. Madaling pag-aralan si Naaman, ang layo na, libu-libong taon, detached naman tayo. Pero ba't pa natin pag-aaralan kung detached? Ang totoo niyan eh, there is a Naaman in us. Kaya natin pinag-aaralan. We can be sick and we can be needy. And help can come from a maid. Whatever a maid means in your life. Probably a person that you consider beneath your status. Probably a person that you consider inferior. So we must be considerate and kind to the weak, because you will never know when they can become the channels of God's strength into our lives. Help can come from a king, kung sino man yung mas mataas kesa sa atin, an exalted person. So we must continue to be wise and friendly to people that have power over us, but not friendly to the point that we join them in their evil deeds. But it's good to be diplomatic and to be good and to be kind to those above you, to those beneath you, whatever your perception is. And help can come from a prophet, from a man or a woman of God, that the Lord obviously anoints and uses. Ito ang mga taong kailangan natin sa ating buhay. People who may parang mas mataas, mas mababa,
o people of God. And yet, in our healing, ano ba yung healing na kailangan natin sa Panginoon? Kailangan mawala ang aking nervyos, mawala ang aking mga sakit ng aking katawan, sakit ng aking espiritu. Kailangan bang bumaba yung aking pride? Kailangan bang matanggal yung aking mga sobrang lustful desires? Kailangan bang madetach ako sa materialism? Kailangan ba akong makapaglingkod sa Diyos? Kailangan bang mawala yung aking mga duda, mga takot at mga pangamba? Ano man yun na kailangan natin na healing, remember, pwede rin tayong merong kalaban sa ating loob, sa ating kalooban, sa ating sariling pagkatao. And like Naaman, it can be pride. Sa palagay mo, mas marunong ka kaysa Sunday school teacher, ayaw mo umattend. Sa palagay mo, mas magaling ka kaysa sa speakers, ayaw mo makinig. Sa palagay natin, deserved natin ang very special treatment sa church, so kailangan, pag dumadating ka, ay merong sofa. May mga tao that want this kind of special treatments, kulang na lang magpa-pedicure sa mga deacon habang uma-attend. Parang sinasabi, pasalamat kayo, dito ako nag-church. Sige, pag hindi nyo kayo nalagaan, lilipat ako. May mga ganong klase mga ugali, pride. Ayaw natin na magpailalim sa ating mga magulang o sa mga taong we think are inferior or whatever. Pride can be your number one enemy and hindrance in getting well. Ganon din yung anger. Alam niyo po, ang isa sa mga talaga nagbibigay ng sakit sa tao, yung galit. Pag nag-aalaga tayo ng galit sa ating puso, ang daming komplikasyon sa ating katawan. Kasi what is spiritual will soon be physical. As above, so below. Sabi nga, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung mga spiritual reality, mangyari sa physical reality. So pag may spiritual reality, like may galit tayo, may inggit, may jealousy, siyempre magkakaroon ng physical manifestation yun dahil tayo dual persons. Hindi lang tayo spiritual, physical din. Hindi lang tayo physical, spiritual din. Hindi bali yung mga hayop, physical lang sila, walang spirito. Ngayon yung mga espiritu, yung mga anghel, spirito lang sila, walang katawan. Pero tayo, espiritu at katawan. Physical and spiritual dimensions. So whatever is true in your spiritual dimension will also become true in your physical dimension. So spiritually, marami tayong galit, marami tayong inis, marami tayong mga inggit, marami tayong mga hinanakit, mga sama ng loob. Magiging sakit yan, lalabas yan sa katawan. Kita nyo yung mga tao, ang dami mong pimple kasi stressed ako ngayon magbo-board exam. Anong kinalaman ng stress sa pagmumukha niya pero lumalabas? Kaya, ang ganda-ganda naman tagyawat mo, in love ka, no? Lumalabas din siya. Di po ba? Pag tayo ay natutuwa, lumalabas sa mukha natin. Bakit? Yung katuwaan, which is actually a spiritual phenomenon, di po ba? Yung happiness or joy is a spiritual phenomenon. It is intangible. Bakit nagiging tangible? Sa arrangement ng ating mga facial muscles. So yung nararamdaman mo, translate into even what? Kung paano lumiliko ang mga muscles natin sa mukha. Siguro hindi ko na pwedeng i-overemphasize. It's clear that spiritual reality will find a way of expressing itself in the physical world. Kaya kung gusto niyo maging physically healthy, dapat spiritually healthy. Kaya yung mga na-forgive ni Lord, halimbawa, very sick. Sabi ni Lord, your sins are forgiven. Sabi ng mga inggiterong mga Pharisees, sino siya para magpatawad ng kasalanan? Kung Diyos ang nakakagawa nun di kinikriticize siya. Sabi ng Panginoon, mahirap palang madinig ng tenga nyo yung your sins are forgiven, padaliin natin. Mas madali kaya ito. Sige, pilay, bumangon ka, maglakad ka. At naglakad nga. Sabi, anong mas madali? Anong mas madaling matake? Yung sabi kong your sins are forgiven, pick up your pallet and walk. But the point was, when the Lord forgave the man his sins, his physical sickness got well. Kung pinagmumulan pala ng sickness niya, yung kanyang sin. Pinatawad siya, natanggal yung sickness. Mayroon yung reality. Kaya ang point natin dito, huwag tayong mag-iwi ng pride o ng anger in our lives. We will only get sick. Kaya yung mga taong magagalitin kung ano-ano mga sakit niyan. Ang maiinggitin, ang dami niyang mga sakit, mga ulcers, mga migraine. Sino siya may mga migraine dyan? Diba? Siguro, inggitin kayo, no? O kaya nagsiselos, o kaya kung ano-ano. Isipin nyo yan. Kasi, saan ang galing ito? Bakit?
This is the physicalization of a spiritual reality. So, kaya pagka, di ba, humihingi tayo ng healing sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, kadalasan may mga biglang, ay, gumaling ako. Pero hindi naman lahat, kasi meron talaga mga sakit na pathological. Ano mo, kahit siguro gano'ng kakabanal, kung pinagkakagat ka ng mga lamok na may mga daladalang dengue-dengue, magkakaroon ka rin nun. Sabi nga ni Solomon, time and chance happens to all. Kaya lang, kung gusto ka naman ng Lord na i-protect sa mga yan, ay pwede rin naman. But the point is, are we under the protective umbrella of God, or do we go out of it whenever we become disobedient? Kaya kung ano-ano tuloy nangyayari sa ating buhay. So, we can have enemies from within, pride, anger, expectations. Taas-taas ang expectation niya, nasalubungin siya, na maaalidaga yung tao dahil dumating siya, hindi nga siya hinarap Nagalit. So, anong nangyari? Lalong tumagal yung kanyang sakit. Of course, another enemy from within is ignorance. Hindi niya alam na yung ibinibigay sa kanya ng prophet actually is a dosage in humility. Na kung sinunod niya yun, gagaling siya. Hindi naman talaga yung tubig. Sa inyo, may tubig naman tayo, may ilog naman tayo, ba't doon pa? Hindi naman talaga yung ilog ang point Kahit pinalubog ka sa drum o itinurok sa'yo ng hiringgilya yung tubig nun, it doesn't really matter. But the point was, he was willing to humble himself. And when he actually went and humbled himself, na-heal siya. Kasi, gumaling na siya sa loob, di gagaling na siya sa labas. Ngayon, kahit na sinunod nyo yun, nagpalubog-lubog kayong 7, pero sa kalooban nyo, hindi pa rin kayo naniniwala, naghihimagsik kayo, gusto nyo lang gawin for the sake of doing it, hindi pa rin kayo gagaling nun. Kasi yung ginagawa nyo sa labas, walang counterpart sa loob. Kailangan kung ano sa labas, ganun sa loob. Kung ano sa loob, ganun sa labas. At yun ang mga taong mga healthy. Even mga psychiatrists and psychologists will tell you na pag lagi ka nagpe-pretend na natutuwa, hindi naman, magkakasakit ka. Pagka hindi mo na ibubulalas yung gusto mong sabihin, magkakasakit ka. Kasi nakangiti ka sa labas, pero kumukulo ang dugo mo sa loob, ang bunga nun magiging sakit. Kaya mahalaga yung transparency, yung honesty. Kaya ang sabi niya sa Bible, don't let the sun go down on your anger. Galit ka pala, ipahiwatig mo, sabihin mo, makipagkasundo ka or whatever, but get rid of it. Because it is like acid. It will destroy you, the container. And so what can we learn? That we have enemies from within. That we must listen to counsel. We must be lovable enough to be cared for and to be counseled by others. Siguro nga, generally, lovable naman siya. Kaya naging concern na naman yung mga katulong kasi hindi nga siya gumaling Sabi niya, makinig naman po kayo. Gawin niyo na. Ibig sabihin, malasakit talaga sa kanya. Yung mga katulong na sana baka pwede niyang pagalitan, sisantihin, but they took the risk because they cared for him. So we can see a basic goodness in this man. And then, we must be obedient to godly admonitions. Hindi hihingi ka ng counsel, ayaw mo naman makinig. Magpapapray ka, pagkatas kinukontra mo naman sa iyong kilos, ipinagpe-pray ng mga nagpe-pray para sa iyo. So we can be healed from physical, emotional, and spiritual illnesses even now because God is the same yesterday, today, and tomorrow. Marami pang mga Jordan rivers na dapat nating lubugan 7 times para tayo gumaling. Whatever it is, a humbling experience. Yung dati nyong kaaway, ngayon pupuntahan nyo, makikipagbati kayo, kahit pa nga siya ang may kasalanan, o lalong-lalo kung kayo may kasalanan, tapos ayaw nating aminin, that is a Jordan experience. Yung nagpaka-humble ka, and then you will be healed. Yung mga nasasabi natin, I'm sorry, mali ako. Kahit sa mas nakakabata sa atin o mas nakakababa sa atin ng ranggo, naaamin natin, ay tama ka, mali ako. That is a Jordan River experience. It is a humbling experience, but an experience that heals. Yung kailangan makapagpakita rin tayo na hindi naman tayo talaga perfect, that we are not supermen and women. And another thing that we can learn from this story, of course, is that we should be grateful and thankful and expressive of such gratitude to those who are used by the Lord to heal us. Punong-puno tayo ng mga example sa Bible. Show gratitude. Generous ka dapat doon sa mga ginagamit ni Lord to bless you. Kasi kung yung pa ba naman na ginagamit na ng Diyos to bless you, ay pagdadamutan mo pa, anong ine-expect mo ngayon na trato from God? Sa katunayan, sabi ng Galatians 6:6. Turn your Bibles to Galatians 6:6. Are we ready? Let's read it aloud, everyone. If you are ready to read, sige, on the count of 3. 1, 2, 3.
So anyone who receives instruction in the Word must share all good things with his instructor. Baka akala nyo, inimbento ko yan. Biblical. Yan yung mga sinasabi natin na Jordan River experiences. Sasabihin mo lang, 1, 2, 3, read. Meron pa rin hindi magre-read. Ano, uto-uto? Hindi kayo gagaling. Pagkaganyan kayo. Precisely, this is a humbling exercise. Kaya pag nakakita tayo ng gano'n, sige na, ride along because it's good to train and retrain and continue to retrain and retrain and retain ourselves to be humble. So, what could be your leprosy? Siguro meron, kaya tayo narito ngayon. Kasi kung wala, edi dadaya kayo. Irrelevant naman pala sa inyo yung topic. Sayang lang pamasahin nyo, sayang gasolina nyo, sayang pagpunta nyo rito. Pero dahil walang aksidente sa Diyos, narito kayo ngayon dahil meron tayong leprosy. And it's us and the Lord, we should work together to find out what it is. Who could be your maid? Ini-ignore nyo kaya o hindi? Who could be your king that is ready to help you? But are you letting that king know that you need help? And who can be your prophet? Who can it be that the Lord uses and will use to heal you? Maarte ba tayo when it comes to that prophet? Gusto ba natin ng special treatment? Gusto ba natin na may mga trumpeta at lalabas pa siya? At naiinsulto tayo, pag sa palagay natin, hindi tayo binibigyan ng importansya, you will never get healed if this is your attitude. What can be our internal enemy and hindrance from healing? Let us bow before the Lord. Let us seek healing. But before that, ask the Holy Spirit, ano nga ba talaga yung aking sickness? A sickness that the Lord likes to heal right now. But we've got to be willing to dip 7 times into our Jordan rivers. A simple, humbling experience that can spell out the difference between wellness and sickness, between health and illness, between well-being and destruction. Let the Spirit minister to you as we are silent before the Lord.